Charles, kinakabahan ako. In front of us is a two-story house. According to Charles, it is owned by his stepfather. He told me that he wanted to clear things up with his stepmother. He wanted her to apologize to me. Sinabi ko na sa kanyang di na yan kinakailangan dahil napatawag ko ng kanyang mommy kahit pa hindi ko alam kung bakit siya nagsinungaling sa akin. The last thing I want to see is her. But Charles explained to me that this is necessary for us to move on. Napapayag niya ako pero ngayon nandito na ako ay parang maiihi na naman sa kaba. I will accompany you, baby. It's okay. Hinawakan niyang kamay ko na mahigpit. I let out a deep sigh and forced myself to smile. Fine. With his hand intertwined with mine, pakiramdam ko kayang-kaya ko nagpasan kahit anumang hamon na ibigay sa akin ng mundo. He pressed the doorbell of the large house. Kumpara sa mansyon ng mga Ramirez, mas maliit to pero malawak ang hardin at buhay na buhay ang mga halaman. Di tulad sa mansyon ng mga Ramirez na puro sasakyan na nasa bakuran. A maid in uniform appeared in front of us. Mukha nakilala niyang kasama ko kaya naman pinagbuksan niya kagad kami ng gate. Tatawagin ko po si Madam, sir. Aniya nang ihatid niya kami sa sala. Salamat, ani Charles, at bigla na lang naupo sa sofa dahil hawak na pa rin ang kamay ay nasama ako sa kanyang pag-upo. Ginala akong paningin sa paligid. In fairness, ang daming ang family picture ni Tita Arlene. I cannot help but to feel sad for Charles. Ito yung pamilyang gusto niyang hindi niya naranasan. Iho, what a surprise! Mula sa kung saan bigla na lang nagpakita si Tita Arlene. Sa likuran niya nakasunod na isang lalaking mukhang kaedad lang din ni Charles. Natigilan si Tita na mapansin niya ako. Nginitian ko siya pero hindi niya ako nagawang suklian ng ngiti. Napasulyap siya sa kamay namin magkahawak at kitang-kita kong disgusto roon. I thought you're marrying Ramona. Ani at naupo sa sofa na katapat namin. Ang lalaking kasama niya nakatingin lang din sa akin. I guess this is Charles' stepbrother. At anong sinabi ni Tita? Charles marrying Ramona? That is close to impossible. So you are behind that rumor? Nakakunot noong talong ni Charles sa ginang. Of course. Akala ko magpapakasala kayong talaga. Hindi man lang talaga tinanggi, inamin pa. Nagsimulang mabuhay muli ang galit sa aking puso para sa kanya. She never really changed, ha? I'm sorry, Iha. She said that without remorse. Pagkatapos iyong sabihin, lumingon siya sa lalaking katabi niya. Anak, can you please ask Manang to prepare a snack for us? The guy beside her seems hesitant pero kapag kuwan, tumayo rin naman siya at sinunod ang iniutos ng ina. I watched him as he made his way to do the kitchen. Compared to Charles, that guy has softer features. Mom, hindi na ako magpapaligoy. I want you to apologize to my wife. Nalaki ang mga mata ng ginang nang marinig ang sinabi ni Charles. Iho, what are you talking about? She seems offended. Gusto ko sana sumingit pero parang may bikig sa akin na lamuna na hindi ako makapagsalita. I know what you did, Mom. 2 taon na nakararaan, pumunta ka sa bahay namin at pinakita mo sa kanyang larawang kuha ni Clark nung binisita namin si Ramona para sa buwan na evaluation ng kanyang mga produkto. Hindi nakapagsalita si Tita Arlene. Hindi ko alam kung offended ba siya dahil pinaratangan siya ni Charles ng ganito o nagigilty siya. Pinisel ko ang kamay ni Charles na hanggang ngayon ay hawak ko pa. Dahilan upang mapatingin siya sa aking gawi. It's okay. Awat ko sa kanya na makitang namumuong galit sa kanyang mga mata. Hinaplos ko ang kanyang kamay, dahilan upang bahagya siyang kumalma. What is this? Sabay kaming napatingin ni Charles sa biglang tumayo ang kanyang ina. Baka sa mukha niyang di makapaniwala. Nagkabalikan kayo? Hindi makapaniwalang tumawa siya. I have saved you from that marriage, Iho. Pagkatapos ngayon sa disisi mo ko? Hindi kami sumagot ni Charles. Nakatitig lang kami sa kanya dahil sa gulat sa biglaang pagsigaw niya. But she's not talking to me. Ang atensyon niya na kay Charles lamang. I know your father put up you to this. Ako na nga nagmamalasakit sa iyo. Sinubukan kong ayusin ang relasyon mo kay Ramona pagkatapos ako pang mali. Napasa po siya sa kanyang noo pagkatapos ay nagkunwaring nanghihinang napaupo sa sofa. Her son came rushing as well. Sa tingin ko, Clark ang pangalan niya. Ayon na rin kay Charles kanina. Mom! Tawag niya at naapo sa tabi nito. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya rito. Lumingon ako kay Charles. I can see his sadness pero kaagad din yung nawala. Napalitan niyo ng di ka mapangalan ng emosyon. Parang galit. I did not ask you to save me, Mom. I'm a damsel in distress. Tinignan ni Tita Arlene si Charles.
It's true that Dad arranged our marriage but I never asked you to save me. Punong-puno ng galit at disgusto ang kanyang mga mata. Can't you see? Ako lang nagmamahal sa iyo, anak. Your father never... What do you know about love, Mom? Putol ni Charles sa namang sasabihin ng kanyang ina. Natigilan si Tita Arlene, hindi siya nakasagot kaagad, kaya dinagtungan ni Charles ang kanyang sinabi. Wala ka sa buong pagkabata ko. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam ko anong gusto at ayoko. Muli kong pinisel ang kamay niya nang marinig kong inig sa kanyang boses. Please, Mom, just apologize to my wife and this will be over. Tinignan ako ni Tita Arlene na nandalaki ang mga mata. Akala ko tuloy na siyang hingi ng tawad pero nagulat ako nang duruin niya ako. Dahil lang sa babaeng yan, babastusin mo ako, Charles? Hindi kita pinalaking ganyan. Hinawi ni Charles ang kamay ng kanyang ina na nakaduro sa akin. Mom, enough. Do not disrespect my wife like that. Aniya sa mahinaang paraan pero bakas ang galit at pagtitimpi. Tell her that, hindi sa akin. At ako pa ngayon? Wala nga akong ginawa sa buong durasyong narito ako sa pamamahay niya, kundi manahimik kahit galit din ako sa kanya. Charles, maybe this is not the right time to talk. Bumalik na lang kayo sa ibang pagkakataon. Sabat ni Clark. Hindi. We should talk now at nang matigilan na yung kapatid mo sa kawalang galang niya sa akin. Gigal na sabi ni Tita Arlene. Narinig kong pagbuntong hininga ni Charles. I'm asking you nicely to apologize to my wife and this will be over. Nagulat ako nang tumayo si Charles. Pagkatayo nilahad niya ang kanyang kamay sa akin. Pinatayo niya rin ako. Ngayon, kung ayaw mong humingi ng tawad, okay lang sa akin. Tumingin ako kay Charles. He gave me a reassuring smile. Ayos lang sa akin kahit di na humingi ng tawad si Tita Arlene. I know that it's impossible. She never really liked me. You useless child? Nagulat ako na isigaw yun ni Tita Arlene kay Charles. Nanlalaki mga matang napatingin ako sa kanya. Did you just tell her to her own child? Her own blood? Lumingon ako kay Charles pero nganitian niya lamang ako, as if reassuring me that everything will be fine. Mom, yung dugo mo. Pampakalma sa kanya ni Clark pero hindi siya natinag. Ano akala mo? Dahil ikaw ang tagapagmana ng NCAR, mamahalin ka ng daddy mo? He will tell you that he is proud of you? Para kanyang tuta, sunod ng sunod. Pleasing him with whatever he wants. Ramirez ka nga talaga. Manang-mana ka sa tatay mo. Nakita kong sakit na dumaan sa mga mata ni Charles. I cannot take it anymore. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, ay hinawakan ni Charles ang kamay ko. It's okay. I'm fine. Ani at ngumiti ng pilit. Di man lang yan umabot sa mga mata niya. Lamingon siya sa kanyang ina na hanggang ngayon nag-aalboroto pa rin. Aalis na po kami. Pagkatapos niya iyong sabihan, hindi na niya na ako palabas ng bahay. It's so sad. Their house is so nice. Ang ganda ng atmosphere. Pero yung ilaw ng tahanan nila napakadilim. Pagpasok na sa sasakyan, walang imik si Charles. He is humming a song para ipakita sa akin na okay lang siya pero alam kong hindi. Kitang-kita ko pa rin ang sakit sa kanyang mga mata. Kahit anong pilit niyang itago mula sa akin, yun napapansin ko pa rin. Are you okay? Hinaplos ko ang kanyang balikat. Kinuha niyang aking kamay at tinalikan. Stay with me, okay? I love you. Kinagabihan nag-organize si Charles ng dinner kasama aking pamilya at daddy niya sa isang private room na isang sikat na restaurant. Congratulations, Iho! I was so happy when I heard the news. Tuwang-tuwang bati ni Lolo Leandro na makapasok siya sa private room. He's the first one to arrive. Mukhang paparating pa lang aking mga magulang. Sinalubong siya ng yakap ni Charles. Nang mayakap niya si Charles, ako naman ang sinunod ni Tito Leandro. It's been a long time since the last time that I've seen him. Busy din kasi siya sa iba't ibang mga business trips na dinadaluhan. Tito Leandro's features changed drastically. Medyo tumaba siya at tumaba ang balbas. Dala na rin siguro ng edad ng padagdag. Mabuti po't nakarating kayo. Masayang sabi ko at giniya siya sa upuan. Hindi ko to palalampasin. Para umibig ang ina kay Iho ko at mahanap ang gusto niya makasama sa buhay, kaligayahan ko. Tinapik niya pa ang balikat ni Charles. Ngumiti ako sa kanya. Mabuti naman at hindi tulad ni Tita Arlene si Tito Leandro. Thank you, Dad. Pagkatapos ilan pang minuto, dumating na rin ang aking mga magulang. I was pleased to greet them at the door. Lumingon ako kay Charles at kita ko ang kaba sa kanyang mukha. Pero nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, ngumiti siya sa akin. Totoo ba? Magpapakasal na ulit kayo? Yon kagad ang bungad na tanong ni Mommy sa akin. Pilit ang ngiti akong tumango. Sinasabi ko na nga ba't kayo lang din talagang sa huli? I am so happy when I heard the news from Charles. Ngumiti ako at giniya sila sa table. My dad has been quiet since he arrived pero nababanaan ko ang saya sa kanyang mga mata.
Kailan ba ang kasal? Nakangiti ang tanong ni Daddy pagkatapos ng ilang minuto. Nagkatinginan kami ni Charles. Hindi pa namin napag-uusapan yan. Wala pa kaming exact date pero this year mangyayari yun for sure. Nakangiti ring sagot ni Charles. After all the heartbreaks that you both went through, I'm so happy to be witnessing this. Sabi ni Tito Leandro. I remember when you saw each other for the first time. Sigurado ako kinamumuhian ninyong isa't isa. Napatawa ako na marinig ang tugtong na yun ni Tito Leandro. Kinamumuhian? Baka itong katabi ko lang. I have loved him since I was 18. I am sure of that. Alam ko, maraming sakit na nangyari sa inyo behind closed doors, but after all those storms, I'm happy to see you discover the sunshine in each other's arms. Tumango-tango. Naramdaman ko ang kamay ni Charles na pumalibot sa aking bewang. My mother smiled at me. Cheers for the soon newlywed. Masayang anunsyo ni Mama. Everyone raised their glass and made a toast. To the new beginnings. Ang paglubog ng araw dito ang pinakamagandang tanawin. Walang ibang beach na makakatalo niyan. Naalala ko yung sinabi namin ni Sir Rex nung una namin pumunta dito. Nung narinig na kami nagrereklamo sa mga boring na activities na ini-offer sa resort na to. Inalo niya kami sa pamamagitan ng pagsasabing maganda ang sunset dito. At hindi nga siya nagkamali. It was really the best and nothing can beat that. Ito ay isang banayad na paalala para sa amin na ang mga pagtatapos, hindi lamang mga pagtatapos. Ito ay isang simula ng isang mas magandang kabanata. Ang lugar na ito ay isang perpektong lugar na matatakbuhan kapag gusto mo ng kapayapaan at katahimikan. Kaya naman ang tinanong ako ni Charles kung saan ko gusto magbakasyon, kaagad kong pinili ang lugar na to. The place has prospered since the last time that we've been here. Ang isang cottage na dagdagan pa ng 3. Ang cabin na dagdagan din ng 3 kwarto. May nakita pa akong isang bar at restaurant na bagong tayo kanina. The place is easier to access as well. Sementado ng dati baku-bakong daan. But some didn't change. The sunset, the tranquility, and the fresh air. Kahit medyo developed ng lugar, kakaunti pa rin ang mga taong dumarayo. Sa katunayan, kami lang ang bisita sa ngayon. Ayon sa may-ari, Lunes daw kasi kaya ganito. Weekend daw talaga sila dinarayo just like before. I've been looking for you. Napalingon ako sa aking likuran na marinig ang boses na yun ni Charles. Ngumiti ako, tinapik ang espasyo sa aking tabi. But instead of sitting beside me, sa likuran siya pumesto, and now, I am between his legs. Kinabig niya ako ng kaunti upang mapasandal sa kanya, and then he wrapped his arms around me. Pinapanood ko lang yung sunset. Nakangiti ang sagot ko. To be caged in his arms gives me comfort. Pakiramdam ko walang kahit anong makakapanakit sa akin habang yakap niya ako, habang nakakulong ako sa kanyang mga bisig. It's beautiful, dagdag niya. Tinignan ko siya at nakita nakatingin din siya sa papalubog na araw, ang pag-aagaw ng dilim at liwanag. I love you, bulong ko sa kanya. He kissed my temple. I love you more. And we stayed there, nakaupo sa buhangin habang magkayakap na pinapanood ang unti-unting pagkain ng kadiliman sa liwanag. It is already dinner time when we decided to stand up. Ayoko pa sana dahil masyado ako naging komportable sa posisyon naming dalawa, ngunit nakaramdam na ako ng gutom. Saan ba gustong kumain? Dito na o sa labas na lang? Tanong ni Charles na ang tinutukay ang restaurant dito sa loob ng resort at ang mga restaurant sa labas. Kahit yung dito na lang, mukha namang masarap. Simple lamang ang disenyo sa loob ng restaurant. Para bang ang target customers na lang yung mga nakatira lang dito sa area, kaya simplihan lang ang disenyo. Kulay dalawang pader. May konting mga kasabiang nakasulat doon. Ang mga lamesa simpleng kahoy lamang din, pati na ang mga upuan. But the place is clean and nice. Nang makaupo kami, pinaghila ko ni Charles. Anong gusto mong kainin? Sinulyapan ko ang menu ng restaurant na nakadikit lamang sa pader. Malalaki naman ang bawat letra kaya naman kahit papaano, nababasa pa rin na sinasabi. Parang gusto kong tikman yung sizzling sisig nila, tapos kahit coke na lang. Charles nodded before he stood up. Dumiretso siya sa counter ko sa naghihintay isang dalagang siyang nasa likod ng cashier. Pinanonood kung saan magpapakyut at mag-ipit ng boses ang babae. Napabuntong hininga ako. Kahit obvious na mas matanda sa Charles kaysa sa kanya, napaka-cute pa rin niya, ha? Mabuti na lang at mukhang wala namang pakialam si Charles sa inaakto ng babaeng kaharap niya. After taking our orders, bumalik na siya sa mesa namin. The order will follow afterwards. Pag-upo niya, hinawakan niyang kamay kong nakapatong sa lamesa. Do you want to expand your boutique? Umiling ako. According to Charles, I will be the next CEO of Zamir Ventures. How could I manage 2 businesses at once? Tapos gusto niya pa mag-extend ako? No way. It is hassle as it is. Why?
Nakakulot noong tanong niya. I have Samir now. It'll be hard. Pwede bang tumanggi na wag maging CEO? Tumawa ako. I love our company so much. It is where I belong. Pero nawala rin yun sa amin ng matagal na panahon. I think it will be better kung ikaw mamumuno niyon. It's been thriving for years now, thanks to you. He didn't answer. Nakatitig lang siya sa akin, but I thought it's important to you. Nagtatakang tanong niya. Yes, it is. Pero parang hindi ko kaya. I am still grasping on doing a business. Kaya nagsimula ako sa maliit. Tumango siya. Tutulungan kita. Pagkatapos ng 2 oras sa pagkukentuhan sa restaurant, nagpa siya rin kaming umalis. Paglabas namin madilim na ang paligid. Just like the last time that we're here, we met at the bonfire sa isang parte ng resort. Walang katao-tao roon. Do you wanna stay here? Tanong niya na mapansin ang pagtitig ko roon. I nodded. Let's go. Inawakan niya ang aking kamay at sabay kami naglakad patungo sa bonfire. Namakaupo kami sa malit na upuan, di ko maiwasang mapangiti. The warmth from the fire sent me comfort. Naupo si Charles sa aking tabi at inakbayan ako. He pulled me closer so that he can hug me better. Kontento naman akong sumandal sa kanya. Are you happy? Masayang taon niya pagkaraan ng ilang sandali. Tumango ako. I have never been this happier. Bulong ko pero sapat para marinig niya. I am proud of everything that you had accomplished in the past years. Napatawa ko. Which one? When I modeled or when I decided to start a business? Both, sagot naman niya. Paulit-ulit mo na yung sinasabi. Natatawang po na ko sa kanya. He laughed. Masama ba maging proud sa aking asawa? Iningusan ko siya. Natigilan ako na may maalala. Speaking of, I was waiting for our meeting together with our lawyer. Pati na rin yung court trial pero hindi dumating. Nagtatakang tanong ko. Pinanliitan ko siya ng mata pero ngumiti lamang siya. I never submitted those papers. Naging busy ako kakahabol kay Ramona. Bitter na sabi ko, lalo nang naalala kong sinabi niya nung nakipagbalikan sa rito, pero naghiwalay din kalaunan. Of course not. I am managing 2 businesses at once. It's both a multi-million company. I'm busy with it, hindi sa mga babae. Inirapan ko na lamang siya. I'm glad that I forgot about the papers though. That means you're still a Ramirez. You're still my wife. Katulad ng dati, ang saya pa rin marinig na Ramirez ako. Naasawa niya ako. Nasa kanya ako at akin siya. Naramdaman ko ang pagyakap na isa pa niyang braso sa akin. Under the moonlight in front of the fire, we hugged each other until midnight. Ang daya mo? I'm your best friend pero sa iba ko ba maririnig na ikakasal ka na? The beautiful Bea is in front of me. Parang batang nagpapadyak at nakasimangot na nagrereklamo dahil di ko nasabi sa kanya engaged na ako. Kanina mo nalaman? Nagtatakan tanong ko. If I remember it right, kami pa lang ng pamilya ko at pamilya ni Charles na nakakaalam dito. It read it from a news outlet. Lagi na kayo nakikita magkasama ng gwapong Charles Ramirez na yon. And a diamond ring was spotted on your ring finger kaya inassume nila na engaged na kayong dalawa. May isa pa ako nabasang kinasal na raw kayo ng 1 buwan. Alin sa dalawang totoo, Telma? Ibinagsak ni Bea ang kanyang sarili sa ibabaw ng upuan para sa mga bisita. I'm currently inside my office doing some paperwork when she stormed inside my office. Calm down, Bea. We're not married yet. Hindi ko pa nasasabi sa'yo kasi sa sunod na taon pa naman ang kasal. I know. Charles and I talked about it last week and decided to revise the original plan. Ngayong taon sanang kasal namin pero nung nalaman ko na hindi naman pala napawalang bisang kasal, nagpa siya kung susunod na lamang idaas ang kasal. We don't have to rush anything if we're still married. Charles was mad about it pero wala rin siya nagawa kundi pumayag. Binantaan ko ba namang hindi na ako magpapakasal sa kanya? Really? Masayang tanong pa niya. Tumango ako. Mga magulang ko lang at magulang niya nakakaalam. Alam na ba ni Carter? Excited na tanong niya. Wala pa ako sinasabihan na kahit sinong kaibigan. Don't tell him yet. I wanted it to be surprise. Bea giggled. I wanted to see his broken face again. Iiyak yun, panigurado. Natatawang napailing na lang ako nang marinig ang sinabi nga ni Bea. Stop that, Bea. His infatuation for me has been a long time ago. Wala na yun ngayon. I said with a matter of fact. Ano yun? 1 taon at mahigit na nakakalipas, gusto pa rin niya ako? I find that weird. And Carter is a good-looking man. Maraming mga babaeng nakaganda pa sa kanya. Imposibleng wala siya nagustuhan ni isa sa kanila. This will still be a bruise to his ego. Kala niya lahat ng babae kayang-kaya niyang akitin. Kaya sobra-sobrang tampa niya sa'yo noon kasi ikaw lang ang nambabasad sa kanya. Gosh, I hate that guy.
Reklamo ni Bea sabay sandal sa inuupuan. Let him be. He is young, you should at least let him enjoy. Inirapan ako ni Bea pero wala naman siyang idinugtong sa sinabi ko. Para bang malalim ang iniisip niya. Kakarating mo lang? Tanong ko sa kanya, tuloy ang sinira ang laptop. I was reviewing some designs a while ago pero ngayon nandito na si Bea, saka na lang. Makakapaghintay naman to. Oo, nag-expire na yung kontrata ko sa New York. I wanted to settle here instead. Tinaasan ko siya ng isang gilay. Akala ko ayaw mo rito kaya ka nag-New York. She smirked. Change of mind. Pinanliitan ko siya ng mata pero tinawanan lamang niya ako. Pagkatapos nga ng isang oras na kwentuhan sa loob ng aking opisina, nagpa siya kaming lumabas upang kumain sa restaurant. You are so lucky, Thelma. Charles is such a hottie. I have seen him even for a businessman in New York before. Nako, makalaglag panty ang panga. Hindi ko mapigilang mapatawa nang marinig ang sinabing iyon ni Bea. Yes, indeed. My husband is a hottie. You haven't told me how you met? Nang magmodelo ka ba para sa kanya? Come to think of it, I never told her about my past because I was too afraid of judgment. Natatakot akong halongkatin ang nakaraan dahil pakiramdam ko mawawalan na ako ng posisyon sa industriyang ginagalawan ko dati. We were married for convenience before. Natigilan sa akmang pag-inom ng mojito si Bea nang marinig ang sinabi ko. Her eyes are wide as she stared at me. What? Di makapaniwalang sabi niya. Nagpakasal kami dati pero walang pagmamahal. He loved someone else before dahilan para saktan niya ako, physically and mentally. Bea grasped. Are you dumb? Di makapaniwalang tanong niya. I wasn't able to answer. And you got back with him? Ang gwapo niya kanina sa paningin ko pero ngayon hindi na. He hurt you physically? Oh, darling, that's a no. I expected that kind of answer and accusations. Everyone will call me stupid for choosing to take a risk on our relationship. I love him. Nagulat ako na mahina akong sampalin ni Bea. May utak pa ba tayong gumagana dyan? Ines na sinamaan ko siya ng tingin. It's easy to call me dumb and stupid because you're not one in my situation. It's hard to resist kapag mahal mo yung isang tao. At isa pa, he is regretful of what he did. Nakikita ko naman yun at talagang bumabawi siya. Nanahimik si Bea. Siguro naramdaman niyang inis sa boses ko. We stayed quiet for a few minutes, not until Bea broke it by letting out a laugh. Nakakunot noong pinanood ko siyang umiinom ng mojito. Magkaibigan nga tayo, parehong tanga. Natatawang sabi niya. Ha? Nagtatakang tanong ko. Ang kaninang tuwa sa mata ni Bea naghalahong parang bula. The sadness on her eyes is evident as well. Hindi totoong nag-expire yung kontrata ko sa New York kaya ako umuwi. Mas lalo lang ako nagtaka na marinig ang sinabi niya. For Bea to come home is a big puzzle for me. She loves her career in New York so much. I cannot take it anymore. Nagulat ako nang bigla siyang humagulgol. Bea, what's the matter? Nag-aalalang tanong ko. Nilapitan ko siya upang haplusin ang kanyang likod. I love Carter, Thelma. Matagal na. Nanlaki ang mata ko na marinig ang sinabi niyang yon. Hindi totoo na gusto ko magtrabaho sa New York. Nang umamin siya sa akin na gusto ka niya, I grabbed the opportunity to work abroad kasi hindi ko kayo kayang panoorin dalawa. You're my best friend for Pete's sake. I cannot tell you to stay away from him. Nalungkot ako na marinig ang sinabi niya ni Bea. It must have been so hard for her. Why don't you confess? Mabilis umiling si Ava. I did and is now using it against me. That asshole. The whole night, Bea drank and I comforted her. Ayoko siyang iwan ng ganito. Umiiyak at lasing-lasing. Where are you? I am in front of your store. It is a message from Charles. Tinignan ko ang oras at nagulat ako na makitang 8:00 na pala ng gabi. Kanina pa siguro naghihintay si Charles doon. He usually fetch me at 7 p.m. Sorry, I'm with a friend. Nandito kami sa resto bar malapit sa shop. Muli kong itinabi sa aking bag ang aking cellphone nang marinig na naman ang iyak ni Bea. She is really a wreck now. Somehow nakikita kong sarili ko sa kanya. Di nga lang parehas ang sitwasyon namin na lasaklian ng pagmamahal ko. Bea, tama na. Uwi na tayo. Nag-aalalang aya ko sa kanya. I want Carter. Wala na sa sarili si Bea. Napabuntong hininga ko. Should I call him? Pero baka mas lalo lang lumala itong nararamdaman niya. Baby? Napalingon ako sa tumawag sa akin. Napangiti ako na makita si Charles. He glanced at Bea before he approached me. Na makalapit siya, hinawakan niya aking bewang. You drink? Umiling ako. Sinasamahan ko lang si Bea. Let's take her home. She's drunk.
Nag-aaral lang, sabi ko. Tabango naman si Charles. He's the one who carried her to his car. Nang maipeso niya ito sa backseat, lumingon siya sa akin. As if looking for an answer, she's heartbroken. I said, she loves Carter pero hindi siya gusto ni Carter. Confident ako sa pagbanggit kay Carter dahil alam kong kilala niya siya. Naalala kong sarili ko sa kanya. Lumambot ang mga mata ni Charles. Hinawakan niyang kamay ko. I am sorry dahil nasaktan kita. Nangako kung di na kita sasaktan ulit. Tumango ako at ngumiti. Thank you. Lumapit ako sa kanya para bigyan siya ng magaang halik. Natauhan ka rin, ha? Natawa ako kay Arnold nang marinig kong sinabi niya. Ngayon ang pangalawang kasal namin ni Thelma and Arnold is the best man. Pinagmamasdan ko si Thelma habang dahan-dahan naglalakad sa red carpet. Kahit di bang tao sa loob ng simbahan, siya lamang ang nakikita ko. Nasa kanya lamang atensyon ko. Ang belong nakatakip sa kanyang mukha hindi sapat para itago ang kanyang kagandahan. Naalala ko unang beses na nakita ko siya. Ayoko na kaagad sa kanya. Siya isang spoiled brat. Alam ko ang katotohanan sa likod ng arranged marriage namin. Aksidente kong narinig ang usapan ng aking ama at ng kanyang ama. Gawa-gawa lang nilang malaki ang utang nila sa amin. Is it true that Samir Ventures is facing bankruptcy pero magagawa niya ng paraan? Pero para sa kaligayahan ng unikaihan ni Tito Leandro, he made a lie. Anong akala niya sa akin? Damit na pwedeng ipamigay kung gugustuhin? But I must say, when I heard that, nakaramdam ako ng inggit. Si Thelma isang spoiled brat dahil mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Hindi ko naranasan yon. Mas gugustuhin ng nanay ko na mag-alaga ng ibang anak kaysa mag-alaga ng sarili niyang anak. Uhaw na uhaw ako sa atensyon at pagmamahal na galing sa isang magulang. Kaya naman ginawa ko lahat para mapasaya ang aking ama. Nag-aral ako na mabuti para makapagtapos ako ng top. Sumali sa iba't ibang club, sports at association para lang masabi niya sa akin na proud siya sa akin. Sa aking paglaki, sa palagi ako sinasampal ng nanay ko. Tuwing may ginagawa akong mali. Ani nga ayaw niya sa akin dahil ayaw niya sa tatay ko. According to her, he is an asshole, heartless and a monster. Lahat ng galit niya sa aking ama sa kanya ay binaling. At noong 5 taong gulang ako, sa wakas, naghiwalay na sila. Dahil doon ayoko ng mga babae sa buhay ko. Ayoko sa kanila. Hanggang sa may nakilala ko nung high school. Paano na ako? Pakiramdam ko, binibiyak ang aking puso habang pinapanood na umiiyak ang kaisa-isang babaeng minahal ko. Ramona is the only woman I have ever loved. Since we are in high school, siya na. But here I am now, following my dad's order just because I am thirsty for validation. Hindi ako natatakot mawala ng mana. To heck with that. Meron akong sapat na pera sa aking sarili para magsimula, ngunit natatakot ako mabigo ang aking ama. Baka hindi niya na ako mahalin kapag ginawa ko yon. I am sorry. I surpassed my own feelings. I will definitely miss her when I'm married. She's the only one who was brave enough to put up with my traumas. Tuwing sinasaktan ko si Thelma, isa lang nasa isipan ko, kung gaano siya ka-spoiled. Ang pagmamahal hindi basta-basta nakukuha. Pinaghihirapan yun. Tulad ng kung paano ko nagsusumikap at ginagawang lahat ng aking makakaya upang patuloy ako mahalin ng aking ama. Kahit pa durog na rin ako sa loob. Until one day, I woke up realizing how cruel and evil I was for hurting her. Pero hindi kaya ng pride at ego ko na humingi ng tawad sa kanya. Oh, iho, what a surprise! I found myself following her in the house. Ako nagutos kay Thelma na wag umuwi pero hindi rin ako nakatiis. Just the thought of her alone with Arnold is making me crazy. Parang gusto kong bawiin yung usapan namin. I miss my wife, ma. Magarang nasabi ko sabay abot ng bouquet ng bulaklak na dinaanan ko kanina. It's not have been a day yet. Natatawang ani at tinanggap akong bulaklak na inaabot ko. Giniyan niya ako papasok ng bahay. Their house is homey and cozy. Halatang punong-puno ng pagmamahal ang buong bahay. Di ko maiwasang muling makaramdam ng lungkot. I wish I have this kind of family. Pagpasok sa bahay, kaagad ko nakita ang mga naglalakihang larawang nakasandal sa dingding. May isang larawan si Thelma na nakakuha ng atensyon ko. I guess she's still 10 years old in the picture. Kumakain ng cake. Nakatingin sa camera at malaki ang ngiti. She's gorgeous. Siyempre, mani yan sa akin. Nagulat ako na magsalita bigla si Tita Letty. Mukhang napalakas ang pagkakasabi ko. Nahihiyang ngumiti na lamang ako. Maya-maya pa dumating na si Tito Leandro. He looked surprised when he saw me. Pagkatapos nagpalitan ng galit. Lihim ako napangisi. What kind of act is that? Halika, Charles. Sara din muna tayo habang hinihintay ang aking anak. The whole time that we're in the garden, si Tita Lenny ang nagsasalita. It's an awkward silence between me and Tito Leandro. How's the company, Charles?
Aniya pagkatapos ng ilang minuto. I've already replaced him as the CEO dahil wala ring patutunguhan ng lahat kung siya ang patuloy na mamamahala. It's doing good. The stocks are rising. Napatingin ako sa pintuan ng mula sa gilid ng aking mata. Pumasok ang isang babaeng kanina ko pang hinihintay. May hawak siyang tasa ng kape. Mula sa aking posisyon, kita ko ang pangamba, pagtataka, at takot sa kanyang mga mata. I cannot help but to be saddened about it. But after all, it is her fault. I hurt her a countless of times. Gusto ko siyang aluin. Gusto kong humingi ng tawad but my pride and ego cannot let me. Oh anak, nandito ka na pala. Kanina ka pa namin hinihintay. Na makalapit siya, tumayo ako upang ipaghila siya ng upuhan. Nanginginig siya. Nagigting ang pangako. Ang tanga mo, Charles. Simula nung araw na yun nakita ko siya nanginginig, I made a mental promise to myself to be more compassionate towards her. Hindi niya kasalanan kung mahal siya na magulang niya. That's how it should be. I don't love her, but I found myself deeply caring for her. When I see fear on her eyes, nasasaktan ako. How's the supply this month, Ramona? I've been helping Ramona for the past months. I still love her but I draw the line between us. I cannot be in a relationship with other woman. I respect Telma. We are doing great. Maganda yung bagong supplier. Tumango ako. I've been investing on their small business since college para lumago but with Ramona's skills, it cannot grow. She's good with her ideas pero kapag sa application wala na. She's losing it. Come on, you two. Picturean ko kayo like documentation. Sabay kaming napatingin kay Clark nang magsalita siya. He is my mother's stepson. I do not like him, pero si mom na mismo nagsabi sa akin na isama siya ngayon. Dahil wala siyang alam sa negosyo. I hate his guts but I know wala siyang kasalanan if my mother chose him instead of me. He is holding a DLSR. Tinutok niya sa amin yun pero muli niyang ibinaba na makita ang posisyon namin. Oh, come on. Magdikit naman kayo. Kumunot ang noo ko. Nang hindi ako gumalaw, si Clark na mismong lumapit at inayos ang posisyon naming dalawa. For the picture. Awat ni Clark na makita ang disgusto ko nang ilagay niyang aking braso sa balikat ni Ramona. Tamango na lamang ako. I looked at Ramona to make sure that she's comfortable and that's when the camera flashes. You cheating whore? Nasa harapan kong picture na kuha ni Clark noong araw na binisita namin si Ramona. Kumayom ang pangako. Sigurado akong siya ang nasa likod nito. That bastard. Iniligtas ko yung kumpanya mula sa pagkalugi. Tinulungan kong kumpanya ninyong makabangon ulit. And you're blaming me for cheating? Kung magaling lang sana ang businessman ng tatay mo, edi sana hindi mo kinakailangan pakasalan ako. Edi sana hindi mo nagulong relasyon namin ni Ramona. Ewan ko kung ba't hindi ko itinanggi. Siguro pride at ego kong pinag-uusapan. Halata sa mukha niya yung sakit. But you have the choice to decline. Bakit hindi ako tumanggi? Nakita ko kung paano akong pinagbantaan ng aking ama. Yung kumpanyang pinaghirapan kong palaguin ng ilang taon, tatanggalin sa akin? You expected me to just give that up? Lies. Kasalanan mo, Charles? If there's a mistress in this relationship, that's you, Telma. Gustong-gusto ko siyang abutin at yakapin na makita ko kung paano pagunahan sa paglandas ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ko siya mahal, ba't ko siya i-comfort? I am really sorry for everything. Yan ang huling sinabi ko sa kanya bago siya lumabas ng kotse. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero may nararamdaman ako sa loob na gusto kong habulin siya. Lumuhod sa kanyang harapan at magmakaawang patawarin at tanggapin ako ulit. Pero nanatili ako sa loob ng sasakyan. Pinagmamasdan siya habang naglalakad palayo. Niripaso ko ang dokumentong pinadala mo sa akin. Sa tingin mo magandang ideya na mag-invest sa isang kumpanyang malapit ng mabangkarote? Napalingon ako kay Ramona na magsalita siya. Yes, I got back together with her. I wanted to spend the rest of my days with her. How boring life would be. Nagulat ako sa naisip. Did I just say that? I must admit that when Ramona and I got back together, hindi ko maramdaman yung klase ng pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya noon. It's not the same anymore until one day, I woke up realizing why I feel that way. Ang pagmamahal ko pala para sa isang babae ay unti-unti nang nakuha ni Telma. I miss her warmth, sweetness, and love towards me. Ang hinahanap ko lang pala kay Ramona ay ang kanyang pangunawa. Whenever she comforts me, whenever I'm reminded of my traumas, the way she loved me, yun lang ang namimiss ko sa kanya. It is only an emotional attachment and not love. Upon realizing that, kaagad ako napahiwalay sa kanya. What is the point of staying with her? I will win my wife back. Yun lang ang naisip ko tuwing gabi. How? I do not know.
Gustong-gusto ko na siyang mayakap, pero pa kapag naalala ko kung paano ko siya sinaktan dati, natatakot ako. What if she ran away from me? You're a scout for Hoya Grande? Nakakulot noong tanong ko sa isang babae na mapansin siyang kinakausapan ko sino-sino sa parke. I've been watching Thelma from afar. Hindi ko siya nilalapitan sa takot na baka layuan niya ako. Yes sir, may problema ba? Tinuro ko sa kanya ang posisyon ni Thelma. I wanted to help her. Hire her. Napakulot noong ang babae. My Thelma is gorgeous. I will pay you. And that's how it started. I arranged a meeting with the CEO of Hoya Grande and invested in their company. Nag-invest ako ng malaking halaga para magkaroon ako ng konting kontrol. Siyempre, secret lang yun kasi ayoko ipaalam kay Thelma na part ako ng board of directors nila ngayon. Tataka siya for sure. She hates me at ramdam ko yon. Araw-araw akong dumadala sa mga practice niya para lang makita siya. Pero sa monitor ko lang siya nakikita dahil alam kong aalis siya kapag nalaman niyang nandito ako. Baka hindi ko na siya muli pang makita. I must say that she improved pero ayaw sa kanya ng CEO. According to her, she's not a model type. Yes, maganda siya, pero ang katawan niya hindi para sa pagmamodelo. But with my influence, I made sure that she'll be part of the company. Kahit pa kailangan kong manuhol at magbayad pa ako ng milyon-milyon, I would willingly do just for her. I attended her ramps, lahat yon. I made sure that I'm present pero sinigurado ko sa madilim at sa likod ako palagi para hindi niya ako makikita. She became an empowered woman. Kayang-kaya niya nang dalahin ang sarili niya. She is Thelma Navarro, sir. I will assure you, she is a professional when it comes to this. You won't regret hiring her. She don't have to tell me who she is. I told Emmeline that I wanted Thelma to model for me. Hindi ko na kaya magtago lamang. I should make a move as well. Katulad ng dati, sinuhulan ko na naman siya para lang masunod ang gusto ko. To witness Thelma this year is like a deja vu. Palagi ko naman siyang nakikita pero iba pa rin kapag malapitan. Ramdam ko ang mabilis sa tibok ng puso ko habang pinapanood siya. She hates me. I can feel that. Kitang-kita ko ang disgusto sa kanyang mga mata. That thought hurts me but I do understand. Tita, I don't want this modeling gig. That's how I expected her to answer. Siyempre, ayaw niya ako makita. Tumikim ako at nagsalita. My secretary will prepare the contract. Kitang-kita ko ang galit at inis sa kanyang mukha. Susuyuin ko siya hanggang sa mawala iyon. Ipaparamdam ko sa kanya kung gaano ako nagsisisi sa lahat ng ginawa ko sa kanya. I will get her again. She will love me again. I'm sorry but I have no plans on modeling under your company. Siyempre yung gusto ko masusunod. I have money to pay. It's easy. I was present during all of her shoots. I can see that she's uncomfortable. Minsan gusto ko nilang umalis at pagkatapos na lang saka ko titignan yung mga larawan. But I wanted to be there. I miss her. Kung may pagkakataon palagi akong humingi ng tawad sa kanya. I wanted her to feel how sorry I was. Mukhang epektibo naman yun dahil nararamdaman kong unti-unti siya nakapag-adjust sa akin. I wanted to apologize to her. Kumulot ang noo ko na marinig ang sinabing iyon ni Ramona. Nasa kumpanya niya at ina-assist siya sa pagpili ng mga produkto. She said she's not good at these things and needed my help. You don't have to. Wala kang kasalanan. Sagot ko habang tinitingnan. Isa-isa ang kalidad ng mga kakadeliver lang ng mga produkto nila. But I want to. I sighed. Fine. You're stupid, Charles. Again, pagkakamali na naman. Ramona hurt her. She did not apologize. She spit lies to her. Ano pang sinabi mo? Galit na tanong ko pa sa kanya. She came storming to my office, crying. I'm sorry, Charles. Akala ko naguguluhan ka lang kahit sinabi ko yun sa kanya. I don't believe her. Charles, please, ako pa rin, diba? Naguguluhan ka lang. She's out of the picture now. 1 taon na pero bakit hinahanap mo pa rin siya? Iniwan ka na niya. Napailing ako. Kasalanan mo. I pity her. Kasalanan ko kung ba't siya nagkaganito. I left her when I made a promise to marry her. Please, Ramona, tama na. Tumayo ako at nilapitan siya upang aluin. Galit na galit ako sa kanya for what she did. Para sa panilang sa akin pero ayoko siyang sasihin kung bakit naging ganito ang akto niya. It's my fault for leaving her hanging. No, please, Charles. Inawakan niyang aking braso. Napabuntong hininga ko. Please leave. Now? Ramona, I do not want to pull out every investment that I have in your company. So please leave now. I won't be civil towards you after this. Ang kaninang sakit sa mga mata niya ay napalitan ng galit. Ano bang nagustuhan mo sa babaeng yon? She's nothing but a pretty face. Umiling ako.
You wouldn't understand. She slapped me. I deserve that. I hate you. Ani at nagmamadaling umalis. Napabuntong hininga ako, tinawag si Anthony. Give this to Ramona. Iniabot ko sa kanya isang tseke. It is for their company. Huling beses na yun ay bibigay ko sa kanya. Pagkatapos ito aalis na ako sa kumpanya nila. Wala akong pakialam sa investment na ginawa ko. Tinulungan ko siya at sapat na yun. Siguro sapat na yun para mabayaran ang kasalanan ko sa kanya. Para sa pangakong dadalhin siya sa harap ng altar, papakasalan siya. Isang pangakong hindi na matutupad kahit kailan. You're beautiful. Puri ko kay Telma na mapalapit siya sa akin. Her skin is glowing. Her eyes are glistening due to the tears that are forming. Sa akin din siguro ganoon ang nakikita niya. Nambola ka pa. At sa araw na to, ipinapangako kong mamahalin, igagalang at paprotektahan siya ng buong puso. Sa wakas, nakuha ko na siya at hindi na ako gagawa ng anumang bagay na maaaring masakit sa kanya muli. I will be her knight forever. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Telma at Charles. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.